Ay, isang magandang araw po sa inyong lahat. Nako, libiste. Kinasuhan po si Chucky, no? Dito ata para may multa yata dito na 110 million, no? Naisip ako, no? Yung 110 million kaya, di ba, ano yung kaso kay Kiko Barsaga yon? Di ba magkaibigan sila ni Kiko Barsaga? Hindi kayo yung pambayad doon sa kaso ni, ni Kiko Barsaga? 10 million. Kasi ewan ko lang sa pagdinig ko hindi ko lang kung sigurado ayon din sa chismis 110 million daw ata damage ng kay ginawa kay Libiste na to ni Chucky, no? Kaya lang naman itong palengkerang Malacanang, no? Na pag tinanong mo, saan ko ba sinabi yon? Pagiging vlog ako sa pagiging spokesperson. Di ba yun ang katuyan niya nakaraan nung tanungin siya ng isang reporter na para bang pinatutunog niya na okay lang magsalita siya ng isang bagay kapag sinaway siya, papapamiliin niya yung tao. Saan ko ba sinabi yon? Sa pagiging spokesperson ko o sa pagiging vlogger ko? Ibig sabihin, kapag pala nagsalita siya sa pagiging spokesperson niya at salungat dun sa kaparehas ng sa pagiging vlog niya, magkaiba pa lang kahulugan yon, di ba? Yung pala ibig sabihin, ano ako spokesperson ng Pilipinas, no? Pag sinabi ko halimbawa si Libiste, magnanakaw, tapos sinabi ko sa vlogger ko na magnanakaw si Libiste, magkaiba pa lang kahulugan yon, di ba? Sa magkaibang larangan, pagiging spokesperson sa pagiging vlogger. O ngayon, eto nga, nahuli ka na ni Libiste, na, ano ka na, tingnan mo walang ibang nakapagkaso sa kanya kay Chucky, kundi si Libiste. Ibig sabihin, seryoso si Libiste sa ginagawa niya. Obstructionist kayo kay Libiste. Di ba? Alam mo, sabi niya na iba kung si Chucky ay idinimanda nito ni Libiste ng cyber, hindi cyber live, cyber ano hindi cyber libel, alam ko talagang libel Oo, talaga yun ang kinaso sa kanya Mabigat daw at ang damage ayon sa chismis. Ito, painggan po natin to si Libiste O, sabihin nyo, lipiste na naman, O, lipiste kayo na lipiste. Patunayan nyo yung hawak niyang Cabral Files. Mali. Sa pamamagitan ng pagbangga na meron sila. Kayong mga vlogger dyan, hindi ko kayang patunayan na tama yung kay Libiste. Dahil vlogger lang din ako. Nakikisaw-saw lang tayo Di ba? Kahit media hindi alam yan. Hindi natin alam kung tama. Pero paano malaman kung tama yung hawak ni Libiste? Sa pamamagitan ng vlogger din. Na alin? Pag-suggest ng isang matalinong bahakbang, ano sasabihin? Katulad ko, sabihin ko ngayon, ibangga yung merong si Libiste na meron ng DPWH. Di ba? Pag kulang, dapat alam mo kung ano yung kabuuan. Di ba? Madali lang. Punta mo DPWH, ibangga ko no meron sila. Di ba? Kaya hindi natin pwede sabihin na peke yung kay Libiste. O ngayon, kinakasuhan ni Libiste yung mga nasasabi sa kanya ng peke yan. Ganyan-ganyan. Hindi. Business kasi niya to Pinakailaman Painggan natin si Libiste Laban kay PCO Undersecretary Claire Castro. Mahina ang sound pero dinig-igay nyo sa tenga nyo kasi sa kanila problema nila, hindi ko problema yan. Nilakasan ko na rito, ayaw talaga. Dahil sa kanyang libel statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil naka ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Pasio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds of Attorney Topacio. Ano siya sabi niyo hindi magaling si Topacio? Magaling yan. Sabi wala doon na ipanalong kaso. Akala niyo lang yun. Hindi ako kukunin. O sabihin niyo naman, DDS si Libiste. Kasi ito si Topacio, spokesperson to ng PDP, alam ko at attorney din siya ng ibang DDS. Sabihin niyo naman, DDS si Libiste kasi kinuha DDS si Topacio. Nagkakamali kayo dyan. Magaling si Topacio kaya kinukuha. Kung kaya pa ni Panelo, si Panelo kukunin yan Di ba? Pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libel statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan
ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Remulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na pinenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at miyembro ng lehislatura, na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pagmumurakot. Dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. That is the Diba? Napakalinaw po mga kababayan. Yung mga sasabi, lipiste daw to, lipiste, si lipiste. Patunayan nyo na lipiste to. Ha? Patunayan nyo yung kanyang Cabral Files ay nagsisinungaling. kayo ang talo dito. Kayo mga, lalo ng mga vlogger na sausawero, na pinatanggol nyo ang mali. Ha? Ginakaskas yung si Leviste, anya may kaso pala si Leviste, kaya nag-iingay. Namo, katwiran, baluktot pa. Di ba? Malayo sa katwiran, baluktot ang katwiran, walang katwiran. Di ba? Ngayon, patunayan yung mali yung siya sabi ni Leviste. Ha? Pagbanggain nyo. O, Blue Ribbon, sa Lunes yata, si Boy Tago, magsasalita si Boy Tago na naman, mag-iimbestiga na naman, ha? Pagbabanggain na meron siya. Hindi yun meron siya, wag yung meron siya. Yung meron ng DPWH at meron si Leviste. Di ba? Yun ang pinakamaganda. At pagharap-harapin. Siyempre, ganun dapat ang sistema. Hindi yung kung ano yung gusto mong pagharapin lang, BGC boy naman, BGC boy naman. Ito na lang tayo. Yes. Para makapag-file na kayo. So, File na lang tayo. gusto ko lang pong Pakinggan nyo mabuti ha. Lakasan nyo na lang sounds nyo kasi mahina sounds ito. linawin na we'll have more time. Yes, Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayaw ko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawal man po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po, ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po, we will win po this case. Maraming salamat. 110 million damages? Ano pa dinig nyo? Di ba narinig nyo? Tama ba ako? Na may damage yata. Hindi ko alam ako ano yung pagkakaintindi nyo ha. Ang hina kasi mahina yung sounds nila kasi siguro sa cellphone lang kinuha to. Hindi katulad ng mainstream media, may mic talaga. Dito kasi tinutukan lang eh. Saka ang page, siguro cellphone ni Leviste ang gamit dito, yung admin niya. Kasi blue check to. Mismong page niya, ni Leviste to. Mahina. Pero 110 million damages yata. Naku po, saan mo kukunin yun, Ate Claire? Naku, Chucky, saan mo kukunin yun, Chucky? Saan mo kukunin yun? Saan mo kukunin, kamay ng politiko yun? Doon, kay Saldi. Barya kay Saldi yun. Yeah? Hindi, ito to, di ba? Naawa pa nga siya eh. Huwag sana ikulong ka agad. Huwag. Di ba? Ibig sabihin, makukulong ka agad. May pera si Leviste. Bilyonaryo to. Uy! Ha? Ang lakas.
Isipin mo, si Trililing nga, nag-korte si Kulyata dyan, ha? Hindi ko alam, di ba? Nakita ko nakaraan sa inyo. Ang dami kumakausap na politiko dyan. Magbabaliktaran ng mga politiko dahil sa kanya. Di ba? Yan ang kahayagan na talaga si Libiste. Totoo siya, sabi niya. Maski Ramon Tulfo kilala natin si Ramon Tulfo. Kakapit yan doon talaga sa may impormasyon. Di ba? Kinapitan din yan. Imagine. Ganyan makapangyarihan ng Libiste. Bata pa yan, 32 years old lang yan. Pero yung mga yung pera niya, yung power niya, at yung pagnanasa niya na makamit na hustisya sa Pilipinas para sa taong bayan, talagang talagang dinidikdik niya, talagang tuloy-tuloy siya, gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Di ba? Kaya, pwede siya magpakulong kagad. Pwede makulong kagad si Chucky dito. Pero, naawa pa siya, kita nyo doon mo makikita ang tao na nagsasabi at gumagawa ng katotohanan. Di ba? Talagang hindi siya para magdidemanda ako. Ayaw magpa-interview, ayaw sagutin, didemanda lang niya yung tao. Ibig sabihin, may kinalaman ka, guilty ka. Hindi ka tulad dito, anytime to, open to. Pumunta ka sa Batangas, sa distrito niya, kausapin mo, interviewin mo, papayag siya. Di ba? Ibig sabihin, walang tinatago. Eto ba may tinatago na sinasabi nyo? Na kaya nag-iingay, may tinatago. Ngayon lang ako nakarinig na ganun logic, kaya nag-iingay, may tinatago. Di ba? Na-honor ba kayo? Napaparanoid na ba kayo? Di ba? Kayo mga ibang tagapagtanggol dyan. Tingnan mo, dami Alam mo, talaga, basahin natin ilang comment. Mga asar tayo, basahin natin ang ilang komento dito, ha? Basahin natin ang mga ilang komento rito kay, Sandali, Laban po, Congressman Leandro Ligarda Libisa, sa likod mo ang majority ng mga taong Pilipino. Hindi lahat ng leader handang bumangga sa sistema, kaya mahalaga ang ginagawa ni Leandro Libisa. Tama! Walang lumalaban. Si Kiko kasi, nung siya ay lumalaban, kinasuhan siya ng ethics kasi niya, syempre, yung mga attitude niya rin doon sa ginagawa niya, doon siya sinilip. Di ba? Eto, wala silang masilip sa batang Leandro Libiste. Wala silang masilip. Sinilip yung negosyo niyang solar. Yung solar, kasama pa yung BBM, di ba? Kasama pa. Pinaburan pa ng Pangulo. At yung solar, maraming trabaho na ibibigay. Yung solar, maganda sa Pilipinas. Walang gasolinang yung sinusunog. Makakatulong pa sa Pilipino. Ito yung sinisira nilang tao na malaki tinutulong sa bansang Pilipinas. Di ho ba? Eto. Sino ngayon? Kakampihan nyo? Sige nga. Diyos ko naman, kahit sa konsensya na lang, mga kababayan Huwag mo nalang painga kahit yung unang tao makakita nito, yung konsensya mo nalang sundin mo Di ho ba? Okay lang kung mas lalo kang mahalin ng tao bayan dahil parang sinabi nila totoo talaga mga sinasabi mo. Malabo man ng konti, paningin mo malinaw pa sa puso mo. Chucky, 110 million. Hindi ko sigurado kung 110 million Kasi mahina sounds pero sabi niya ata 110 million ang damages. Chucky, sa mo kukunin yun? Chucky naman! Pinakamatapang na Pilipino di panahon ngayon, hindi AFP at hindi rin PNP, kundi mula sa Congress, walang iba kundi si Congressman Lebiste. Tama to. Ito ang matapang ngayon, si Lebiste. Kaya nga, sabihin ko sa inyo, talaga dapat to ingatan Pero, bakit nga ba? Sawari ko dito sumama loob ni siguro ni Lebiste dahil dun sa pahayag nito ni Auntie Claire. Painggan natin si Auntie Claire sa kanyang pahayag dito Hindi ko lang kung ito yung dahilan kung ba't siya dinimanda si Chucky Painggan natin si Chucky. Kung magsalita ng maraya tungkol sa Diba? Kita niyo pa niyo si Congressman Libiste. Tama magsalita siya dito, pang-vlogger talaga. Okay, ginagampan mo yung pagiging vlogger mo kaysa sa pagiging spokesperson mo. Magkaiba kayo ng karakter ng parehas isang tao, parehas si Chucky, magkaiba nga lang ng personalidad pagdating sa larangan ng vlog or spokesperson. Pero, wag mo pangangatwiranan, ma'am, wag mo pangangatwiranan pag tinanong ka ng taong bayan, katulad ng dati, siya sabi mo, saan ko ba sinabi yon? Sa pagiging vlogger ko, sa pagiging spokesperson ko? Ma'am, parehas lang yun, ikaw din yun. Ma'am, tandaan mo yan, But they are talking about the solar firm. No? And then, all of a sudden, nag-shift siya. Na pwede ako magsita, di ba? Sabi, hindi ako, sige, tingnan natin. Lumalayo kasi yung issue Okay. Siya, no? Ba't lumalayo ang issue?
Bakit nyo kasi, kayo nagpasok sa issue ng solar. Ang issue niya ni Libiste, yung Cabral Files. Bakit niya? Ano lumalayo? Siya lumalayo o kayo pinilalayo nyo? Huwag mo sabihin lumalayo ang issue. Kami ni Leviste na shareholder at owner pa rin siya ng Solar Philippines. Pero hindi na raw siya involved sa day-to-day operations nito. Actually, I think it's the reason why pwede akong magsalita ng malayo tungkol sa DPWH dahil hindi ko kailangan mangurakot. Oh, so pinapakita na dito, riches ako eh. So kaya kung magsalita about the flood control projects, about corruption, kasi hindi ako kurakot. Diba? Pero ang pinag-uusapan dito, diba? Ang pinag-uusapan dito, bigla siya shift. Pupunta naman siya sa issue na mas kampante siya. Sa issue ng sa issue ng solar firms, gusto niya lumihis. Oo. Ma'am, hindi po lumili si, si Libiste. Sa mga nakakarinig po, hindi po lumili si Libiste. Hindi po niya binabanggit yung negosyo niya. Mayaman na siya, ma'am. Hindi niya pinopromote yan para, baka kasi isipin ng taong bayan, ma'am, sa sinasabi niyo. Kaya sinasabi ni Libiste ito dahil para i-promote yung kanyang solar. Kaya pala nag-iingay si Libiste kasi ipopromote yung solar niya. Ma'am, hindi po promote yan, ma'am. Ma'am, mayaman po si Libiste. Nagbenta na nga po siya ng share eh. Kasi kahalagaan talaga, sobra na eh. Diba? Pag ang isang bilyonaryo nagbenta na, dalawa lang yan. Either naghihirap siya at tatlo, pinapalago yung negosyo niya or sobra na yung kanyang negosyo, kailangan niya ibenta. At magkapera syempre. Kaya nga nabubuhay ang tao para sa pera eh. Kumita, may pangkain, may panchicha eh. Diba? Ngayon dito ma'am, hindi po nililisi Libiste. Wala siyang sinasabi, walang kamali-mali siya isang araw, all of a sudden, may nag-ano sa kanya, may magmumulta, si Umboying siya, sabi, kabata-bata mo, magano ka ng franchise ng solar. Sino nagbanggit, ma'am? Ma'am, si Boying, hindi nililihis. Ma'am, nanonood kami lagi kay Libiste. Nakasubaybay lagi kami, minuminuto araw-araw. Na siya sabi na wala siyang binabanggit tungkol sa solar niya. Nasi-search namin, may solar talaga siya, pero wala siyang binabanggit na solar. Ang binabanggit niya, ma'am, yung Cabral Files, yung katiwalian ng gobyernong ito, na dapat sinusuportahan nyo siya, na ewan ko kung bakit, na galit kayo dun sa Cabral Files na ilalabas. Hindi ko alam kung bakit, dapat sa natural, wow, Libiste, tama, katuwang ka ng Pangulo sa pag-iimbestiga. Pero hindi ko alam kung anong dahilan, bakit nyo siya pinagagalitan sa Cabral Files. Tapos, habang nagagalit, iba sa inyo, nagagalit, ayaw ibangga yung meron ng DPWH na si Vince Dizon, na meron si Cabral, meron si Libiste. Nakakahiwaga. Tapos sabihin mo, nililihis. Saan, ma'am? Pahinga nga namin kung saan bagay nililihis yan. Ako pa rin, pero hindi na ako day-to-day basis dyan. Di wala na akong alam sa day-to-day. Okay? Yun ang sinasabi ko sa'yo. Wala ka nang alam sa day-to-day. Kasi kami, ma'am, kasi maunawaan ka namin kasi busy ka eh. Kasi siyempre, spokesperson ka. No? Kaya, ma'am, sa susunod, huwag kang magbablog na hindi mo alam yung mga nangyayari araw-araw kay Libiste. Na nga, katulad niyan, pwede kang, siyasabi mo, ano ba siyasabi nito? Tuloy mo. So, mga clear, tandaan natin solar firm mo yan. Talaga, sa kanya yan. Alam namin din. Hindi siya nagtatrabaho na dyan ng day-to-day. Tama. So, it means, pinababayaan niya? Question mark. Tama. Napapabayaan. Hindi naman napapabayaan siguro. Diba? Pinababayaan niya. Napapabayaan, hindi pinababayaan. Napapabayaan kasi sa dami ng ginagawa. Parang ikaw. Diba? Hindi mo nang pinapabayaan ang spokesperson mo, pero napapabayaan. Ibig sabihin means pansamantala. Ayusin mo yung word mo, ma'am. Kahit may prangkisa siya, kahit may obligasyon siya. Dahil hindi na siya dito nakikialam day-to-day, mas pinakialaman niya ang ibang issue patungkol sa flood control project. Natural! Bakit, ma'am? Wala bang karapatan ng Pilipino na mangialam sa flood control project? Kami niyang tao nangingialam kami. Hindi kami pinapakialaman pinakikialaman namin nangyayari ngayon. Mapa Duterte man yan o mapa BBM man yan. Basta imbestigahan now na. Nasaan ba? Walang investigasyon. Natural! Public official yan Inaasahan ng taong bayan. Kaya siya binoto. Kaya nga si Tulfo, kaya siya binoto kasi ang galing-galing niya sa mga mag-asawa, di ba? Kaya siya binoto. Boboto namin si Tulfo kasi niya
kung nagagampanan niya yun sa mga away-asawa, what if pa kaya pag nakaupo to sa Senado, mangingialam siya? Kabaliktaran niya Ayaw Hindi siya nangingialam yung tahimik Ngayon, kaya mentalidad ng tao, kaya binoto ang isang congressman para kahit papaano, representante mo sa sarili mo si congressman sa lugar ko. Pwede mong, sir, may pagkakataon na gipit na ang bayan, magsalita ka na. Siyempre siya magsasalita. When in fact, meron kang obligasyon na dapat mampunuan, hindi lang private contract ito, obligasyon sa bayan, Bayan? Alin? obligasyon sa taong bayan, Tama. dahil renewable energy ang pinag-uusapan dito. Bakit mo uutusan si Libiste? Na gampanan niya yung ginagawa niya. Wag na yung flood control kasi na parang gusto mo sabihin Yan ang parang pinatutunog mo, yan ang tsorya ko sa sarili ko bakit ikaw, hindi mo gampanan yung pagiging spokesperson mo, nandiyan ka ngayon, nagbablog ka. Kung sabihin din namin sa'yo na napapabayaan mo rin yung taong bayan, sumasama loob sa'yo, dahil spokesperson ka tapos vlogger ka pa. Opinion namin yan. Di ba? Mga ka-clear. See? So why will you be proud of doing something about corruption when you could not even perform your obligation to the people, to the country, diba? Your obligation to, diba? To deliver na pangbansa, pambayan. Diba? Kaya nga sabi natin dati, diba? Kahit si Camille Villar, Hindi ba pambayan yung ginagawa niya, ma'am? Na palagay natin na mali man yung Cabral pala na hawak niya o tama, hindi ba para sa taong bayan yung ginagawa niya, nakakapag-ambag siya? Namatay si Cabral, nawala, di umano. Nawala. Lagyan ko di umano kasi hindi tiyak Walang burol May burol pala, hindi pinakita. Di ba? Di umano, nawala si Cabral. Hindi ba tama yung ginawa niya na wala na maglalabas kay Cabral? Siya naglalabas. Hindi ba tama, ma'am? Sagutin niyo po, ma'am. Sa tingin ko, palagay ko, tama naman Sa hindi ko malaman dahilan, ba't nagagalit ang iba sa inyo gusto kong maglingkod sa bayan, ganyan, sabi niya. Teka lang. Kung gusto mo maglingkod sa bayan, kung gusto niyo maglingkod sa bayan, unahin niyo yung obligasyon niyo muna sa bayan dahil dyan sa kumpanya niyo. Saan mo naman nakuha yan? Saan mo nakuha yung katwiran na yan? Sa'yo lang? Na dapat, kung kailangan, kung talaga naglilingkod ka sa bayan, unahin daw. Yung para sa bayan, ma'am, mali yung katwiran na yan. Kung para talaga sa bayan, ma'am, kaya mong unahin pagsabay-sabayin kung kailangan. Katulad ng flood control issue ngayon. Ito dapat unahin. Mali, di ba? Ang sinasabi ko hindi unahin. Ito dapat pagsabayin. Habang tatrabaho ang Pangulo, i-obligahin niya yung mga taong hindi nag-iimbestiga katulad ni Pampilo. Ayaw mag-imbestiga nakaraan. Kung ako, Pangulo, pagkasabihan ko siya. O ano? Sasabihin mo naman, trabaho lang. Ang Pangulo, trabaho lang. Hindi para niyang trabaho. Hindi binabalik mo yung sinasabi mo. Di parang ganun din yung sinasabi mo sa Pangulo. Sasabi mo kay Libiste ngayon, na sinabi mo nakaraan sa Pangulo, ang Pangulo, tatrabaho lang. So, inuuna niya yung trabaho niya. So, paano yung flood control? Wala na. Ganun din na pagsasabay ng Pangulo yung trabaho niya, pati yung gusto niyang pagnanasa niya, na ang Pangulo, alam mo ma'am, ito lang mama, nakikita ko parang salungat kayo ng Pangulo. Sa sinasabi mo, bilang vlogger susundan kita. Sa gusto ng Pangulo. Kasi ang gusto ng Pangulo, alam ko mahiya naman kayo. Doon sa salitang word na mahiya naman kayo, nandun yung essence kung saan, makausap niya mga tao. Wala siya pinangalanan So sabihin, kausap niya, pati ako. At yung mga nakakarinig sa SONA. Tama? So ang essence nun, ma'am, magtutulungan ng mga Pilipino kung sino pwedeng magtulungan. Di ba? Kaya nga andyan ng Blue Ribbon, andyan sila Marcoleta, andyan sila lahat ng senador. Pwede ka rin, kasama ka, magtutulungan. Dapat walang kagalitan na kung sino maglalabas ng ebidensya, hindi magagalit. Di ba ganun yun, ma'am? Yun ang gusto ng Pangulo, nakikita ko sa essence niya. Pero yata, parang salungat yata sa sinasabi mo ngayon sa Pangulo. Kaya nalilito kami. Nagsasalita ka ba bilang spokesperson o bilang vlogger? Kasi sabi parehas lang yun Ikaw pa rin nagsasalita Di ba? Itong kumpanya niyo, pinababayaan niyo.
Ano sabi? Bakit ma'am, napapabayaan, hindi pinababayaan? Iba yung pinababayaan sa napabayaan. Napapabayaan means, halimbawa, yung anak ko, pumapasok ako sa trabaho 8 to 4. Oh, anak, napapabayaan ko na kayo, pasensya na kayo Meaning, may reason ko ba napapabayaan? Pero yung pinababayaan, iba yun. Yung hindi ka na umuwi sa bahay mo, irresponsible ka na. Iba yun, ma'am. Yung mag, Hindi pinapabayaan, napapabayaan. Siguro kasi congressman siya, ganyan-ganyan siya. Kaya nga siguro, kaya nagbenta siya ng share yan mag-ano kayo, gusto nyo? Tumulong sa taong bayan. Interest ng bayan ang pinag-iisipan namin. Ang iniisip namin, interest ng taong bayan. When in fact, you have the obligation sa tao, but you keep on neglecting that obligation. Bakit mo pinipilit si Libisi, ma'am? Kayo, ma'am, pagiging spokesperson nyo, napapabayaan nyo ba? Tanong ko sa inyo. Parang kabig lang ng kabig, di ba? Kung ano yung pabor, kabig. Ma'am, walang ginagawa si Libising mali, ma'am. Una-una yung solar na yan. Si Boying yata nag-umpisa mag-open yan. Pangalawa, ma'am, nakatutok si Libisi sa Cabral Files. Sagutin lang naman ninyo yan Sasagutin lang naman ni Vince yan Ibabanggala naman, mahirap ba yun? Wag natin pahabain to mga kababayan. Yun na naman, ibabanggala naman kung ano meron si Libiste. Huwag natin pahinga kung ano yung mga daldal dyan. Tapos, hindi kayo nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Tapos, lalabas kayo, mangangampanya kayo, para sa taong bayan kami, itong sarili niyong hawak na kumpanya, hindi niyo maasikaso. Kaya siguro kinasuhan to ni Libiste, ganyan. How ironic. Tuloy. Tandaan natin inamin niya siya may-ari. Sinabi sa records, 99% siya may-ari. Pero hindi siya involved day-to-day operations ng power firm. Bakit? Bakit? Ano pakialam mo? Ibig ko palang sabihin. Halimbawa, palagay natin mali si Libiste, mali, no? Bakit? Kung mali ba ang tao, wala na siyang pakialam mamuna sa flood control issue? Tanungin kita, ma'am. Kapag ba, alimbawa ako mga kababayan mali ako. Halimbawa, napabayaan ko pamilya ko, mali yun. Nangangabit ako, halimbawa may kabit ako, napabayaan ko. Laganap sa kapitbahay ko, nangangabit ako. Masama ugali ko. Kapag ba nakita ko yung kapitbahay ko, ninanakawan na siya, may akit bahay, tapos magsasalita ako, uy, nakita ko may akit bahay. Pwede sasabihan ba ako ng kapitbahay ko, uy, huwag ka mangingialam. Unahin mo muna sarili mo, huwag ka mangingialam. Hindi kami maniniwala sa'yo. Ganun ba yun? Wala ba akong karapatan na mamuna sa mali kasi mali din ako? Ma'am, hindi logic yun. Kahit isang tao man nakagawa ng pinakamali, siya sa pinakamali sa buong mundo, may karapatan yung tao na mamuna ng mali. Pero walang karapatan yung tao na magtuwid ng mali kasi siya mali. Kasi ang tawag doon, mapagpaimbabaw siya. Pero may karapatan din naman ako mamuna ng mali. Pero magtuwid, wala. Yun ang tama. Tinuruan lang kita, ma'am. Biblical yan, ma'am. Naka-autopilot ang business. Di ba? Siyempre, ma'am, ganyan talaga mayayaman, ma'am. Kahit sino tanungin mo, mga tycoon. Masarap na buhay ng mga yan. Kaya nga, pag mayaman ka, nakaupo ka na lang. Gumagana na yung business mo. Tapos ka na magsakripisyo dyan noon. Siguro magnegosyo ka, ma'am, para malaman mo, ma'am. Inuna mo. Alin? Ang ibang issue. Ma'am, inuna niya taong bayan. Sabi niya, di ba ni BBM nakaraan, 10,000 na bigyan yata. Yung, hindi ko alam kung si BBM sabi noon, yung na-post, punta mo na lang yung post ni Libiste. Andun doon si BBM, yung solar na binibida ni Libiste. Andun ang Pangulo. Pakinggan mo, English yun. Maintindihan mo naman siguro yun. Pinabayaan mo yung sarili mong issue. Hindi na hindi mo pinapansin. Yun kasi sabi ni Secretary Garin, hindi niya pinapansin Alin? Hindi niya pinapansin intentionally ba? Okay. Hindi niya pinapansin ang sarili niyang issue tapos tatanong siya sa issue ng iba. Ma'am, sino ba may sabi na kapag hindi pinapansin yung sariling issue, hindi na pwedeng tumalon sa iba? Ma'am, ano ba naman yung logic yun, ma'am? Diba? Ibig sabihin pala,
Pag ikaw may problema kayo, anak mo tatawid sa kalsada. Maraming sasakyan. Tapos yung hindi mo anak tatawid din sa kalsada, walang magulang. Ma'am, yung anak mo lang tatawid mo, yung anak ng iba hindi mo tatawid. Baka mabundol yun. Yung ba ibig sabihin mo, yung anak mo lang itawid mo, babayaan mo yan. Hindi, ang gagawin ko, tatawid ko anak ko, tatawid ko rin yung batang walang kasama magulang. Parehas ko intindihin yun. Parehas ko po problemahin yun. So, how can you be a good leader kung sarili mong kumpanya, Hindi siya good leader, ma'am. Wala siya sinasabing ganyan. yung sarili mong bibigay, pagde-deliver ng renewable energy, hindi mo nagagampanan. Kaya hindi niya pwedeng isway yung issue. Diba? Sa sway niyang bigla, shing, na may pera ako eh. Kaya pwede akong tumaliksa sa flood control projects. Yes, pwede. Anybody. Actually, can criticize. Pero, tignan mo muna yung mali doon sa kumpanya mo. Kasi day to day, di mo pinapuntahan eh. Owner ng company at the end of the day, he will look the earnings. Ellie. Diba? And I also refrain from any potential conflicts involving this. And I've also disclosed that I am in the process Ha? of increasing WH dahil hindi ko kailangan mangurakot. And I also refrain from any potential conflicts involving this. Potential complex involving this? And I've also disclosed that I am in the process of increasingly being Ma'am, bakit yung pinoproblema ni Libiste, ma'am? Problemahin mo yung flood control, ma'am. Sagutin mo yung kay Libiste, wag yung solar niya. Yung Cabral Plus ang sagutin nyo, wag yung kasakana niya. O, palagay natin, mali si Libiste, no? Palagay natin. Sagutin nyo yung sa inyo, kung pinaparatangan kayo ni Libiste, sagutin nyo. Wag yung solar niya. Wag yung sabihin mo. Ba, tinanong ka, munti ka naman, 1 plus 1. Hindi mo alam ang sagot eh. Wag mo akong tanongin dyan. Sagutin mo yung tiyatanong sa'yo doon. Ganun ba yun? Ma'am, kayo nakaupo dyan, ma'am. May karapatan. Taxpayer din niya si Libiste, taxpayer ka rin. May karapatan tayo sa isa't isang magtanungan. Lalo hindi naman kayo private eh. Public servant po kayo. from all these matters even more. Una nang sinabi, Ano daw, disinvolved in those matters? Teka lang. Tama ba yung dinig ko? Teka lang. Try ko nga kung tingnan natin ha. Wait. Talagang gusto niya talagang silipin talaga si Libiste na. Hindi ko alam kung ano yung balak niya. Galan nga natin ng konti. Ulit na. Hanapin ko yung caption kung meron mga. Parang wala eh. Kung ano. Masahin natin. Involving this. And I've also malaya tungkol sa day operation. dahil hindi ko kailangan mangurakot. And I also refrain from any potential conflicts involving this. And I've also disclosed that I am in the process of increasingly being disinvolved from all these matters even more. Una nang, Hindi na siya nag-i-involve. Isa yun yung kumpanya eh. Isa yun yung franchise. O sige, palagay natin na. Sige, tama na. Palagay natin talaga maling-mali to si Libiste. Bakit mo siya sisilipin dyan? Ma'am. Tapos igaganti mo, parang gusto mong palatunogin, wag na sumilip sa flood control, gampanan muna yung sarili niya para sa taong bayan. Ma'am, sino po kayo? Ibig sabihin, ma'am, mali si Libiste sa ginagawa niya na silipin yung flood control issue. So kung mali pala si Libiste silipin yung flood control issue, so mali din pala lahat kami ng mga taong bayan na gusto namin unahin yung flood control issue na yan. Actually, wag nga unahin eh. Isabay sa issue habang natrabaho ang Pangulo. Ma'am, Pangulo siya. Kaya niyang gampanan lahat yan. Para saan pa, bakit siya nagpresinta bilang Pangulo dyan? Kung di niya pala kayang pagsabay-sabayin. After selling the SPNEC, biglang, oops, yan ako na yun. Wala na. Ayoko na yan. Hindi ko na yung magampanan. Ganun lang yun. Tama. Eh kung gagampan naman yung mga mabubuting tao din eh. Para iniinsulto mo yung mga susunod na hawak niyan. O naman oh. Halimbawa ako, mahal ko taong bayan, naglagay ako ng maraming solar dyan. Mahal ko kayo, pinangakuan ko.
Eh, hindi ko na kayang gampanan eh. Pagod na ako eh. Oh, mga kababayan, tuloy pa rin naman yung solar ko. Sa iba ko ipapagampan. Yung ba susunod na mapagkakatiwalaan mo? Hindi ba mabisa yun para sa taong bayan din? Diba? Ba't parang gusto mo lagi silibisti? Ito ang gustong questionin ni Ombudsman Boying, mga kaklir. Bakit mo questionin ni Boying yan? Bakit? Ang dami-dami pwede questionin. Bakit silibisti? Flip, biglang, Gusto nyo napansin nyo mga kababayan? Napapansin nyo? Kayo humusga. Kayo po humusga. Sige po. di na ako dyan involved. Ganun ba yun? Totoo, hindi na involved. Hindi na involved. Bakit? Ma'am, yung bang sa flood control ni Pangulo, ni Duterte dati, sabi nila na may issue daw na kurakot. Hindi na ba involved ang BBM? Pakisagot. Ganon din si Libiste, ma'am. Hindi na siya involved kasi hindi na kanya yun. Sagutin nyo nga, ma'am. Sabi ng DOE na pinagmumulta nito ng 24 billion pesos ang Solar Philippines dahil bigo umano ang kumpanya na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy. What the communications are with the DOE, I am not precisely privy to. O see, hindi daw siya privy. Ulit nga. Di ba? Communications Na are talaga inaano niya si Libiste, no? with the DOE. Ma'am, the first time na ma'am, yung flood control naman, ma'am, sagutin nyo kay Libiste. Ma'am, sagutin nyo naman. Payag na kami mamali si Libiste. Payag na kami. Ikaw na ang tama. Pero, sana naman, yung sinasabi ni Libiste yung Cabral Files. O, baka sabihin nyo, hindi ko tungkol yun, hindi ko trabaho yan. Talaga? Pero ba't kayo natatapit ng solar na ganyan? Hindi nyo rin tungkulin yan, ha? Ano pinagkaiba nun? I am not precisely privy to. Oh. Pero ikaw yung owner. Oh, ano siya? Ano nga problema ko siya, owner? You should be responsible. Ma'am, para kang teacher na magulang ni Libiste, para pinagagalitan mo siya na gusto mo unahin yung gusto niya. Ma'am, 32 years old na yan, hindi na yung bata para utusan natin, ha? Ma'am, wag ganun, ma'am. For your obligation, at kung alam mo na ikaw ay hindi nakakapag-deliver, at least you should have reached out sa DOE. Diba? So ano yun? Hindi ka nakapag-deliver? Wala lang. O sige, palagay natin pinabayaan niya yan. Sige, palagay natin palpak si Libiste sa lahat ng ginawa niya. Kamusta naman yung Cabral Files na sinasabi niya? Dapat yun ang inaasahan namin ibablog mo dyan, ma'am. Siguro sa ibang video mo meron, oo. Pero dapat itong mga topic ito, ma'am, hindi na dapat yung tinatalakay. Bakit? Unang-una, ma'am, hindi naman yan ang issue eh. Di ba? Ano siya eh, irrelevant siya. Outdated siya, tatawag dyan eh. 99% ownership mo? Wala lang. O, eto, hanggang dito lang po tayo mga kababayan. Madam Claire, ginagalang kita. Nakita ko yung previous mo na hindi ka pa BBM. Nakita ko kung gaano ka katalino. Opo. Patas ako sasabihin ko sa kanya, hindi ko siya siya ay pupunahin lang pupunahin ko rin yung kagalingan niya. Magaling niya lumalaban talaga to si Auntie Claire. Sa mga katiwalian, sa mga nangaapi. Magaling ka, ma'am, ayos ka dati. Sa hindi ko malaman dahilan, hindi ko na makita yung dating Claire. Na kung ano ka dati, na sana ngayon din ganun ka. Hindi ko na makita sa'yo, ma'am. Oh, nakikita ko yan dati. Yung mga ano niya, yung mga katwiran niya. Oo. Pero hindi ko na makita, ma'am. Sana, ma'am, hindi ko naman siya sabing tanggalin mo yung estilo mo ngayon. Gusto ko sana emerge mo lang yung dating ikaw pati ngayon. Di ba? Para lumabas yung bagong Claire. Yun ang dapat inaasahan namin ngayon, ma'am. Oo. Yun lang po, ganito lang po. Maraming salamat. Panaginip ko lahat ng sinabi ko. Tsorya ko lang lahat yan. Opinion. Paalam sa inyong lahat.